sa ating mga nagbabahagi dito po at sa ating po pangunahin ding tagapanayam si Brother Rafi. At dito naman ako sa ibang punto na madagdag natin po 'no. Yung ebanghelyo ayon sa ebanghelyo ng Juan 'no, ni John, particular ito po 'no, sa mga previous days sinabi talaga na siya at ang Ama ay iisa dahil kung anong ginagawa, kung anong iniisip, kung ano-anong lahat na galing ay galing iyon sa Ama, okey? Yung pakikiisa, pakikisundo, okey? So yung magkikiisa, makikusundo ay kay Jesucristo iyan doon sa Ama, yung pinapaabot sa atin lalo na ngayon na humahantong sa sinabing kapayapaan, huwag mabalisa o madistoro sa buhay. Talagang mag-umpisa talaga sa sinasabing pag-amin, pag-tanggap 'no? Yung pag-amin na may Diyos, pagtanggap sa ating mga sa pamagitan ng kababaang loob na kailangan natin ang Diyos, tapos yung sinasabing magsisi, magbalik loob sa Diyos at mananampalataya, okay? Mananampalataya kasi lahat ng mga galaw natin umiiral tayo, gumagalaw tayo, nabubuhay tayo, kumakain, nagpapadaloy, nagmimisyon sa mundong ito ay para sa Diyos 'no, lahat na ito ay may pananampalataya. Bakit binabanggit ko ito? Kasi walang pag-amin, walang pagtanggap, walang pananampalataya at sunod-sunod na iyan yung walang pagsunod sa kautusan ng Diyos, walang pagmamahal at talagang ang kaduluduluhan, walang kapayapaan. So hindi basta-basta nga sabihan tayo ng Diyos, "Mapayapa ka anak, huwag kang magdisturbo." Kasi bakit? Nakapundar na po yung lalo sa ating ebanghelyo, nakapundar na po. Aminin mo, tanggapin ang iyong kalagayan na kailangan mo ang Diyos, manampalataya ka, sumunod, magmahal, magpatawad. Ang kaduluduluhan diyan, entonces, kung sinasabing sama katuwid, magkaroon tayong kapayapaan. 'Pag wala iyong lahat, ay mawawasak iyan, yung sinasabing the building up na sinasabi natin, tanggapin mo lang kapayapaan basta sabihan ka ng, "Peace be with you, brothers." No. So, kasi hindi nga mag-automatic. So, 'pag sinabing kapayapaan, presensya ng Diyos ang dala natin, ibig sabihin preoccupied, ibig sabihin ginagawa na natin yung dapat na, mayroon palang pag-amin, pagsisisi, pagtanggap, pananampalataya, pagsunod, pagmamahal, pag-unawa, pagpapatawad, at kadululuhan, mapayapa ka talaga. Otherwise, ano bang sinasabi ni Brother Rafi? Ganun din, no? 'Pag wala yung lahat, foundation kasi ng mga elemento kasi iyan na magbi-build up kasi hindi naman tayo nag-uusap sa sinabing kapayapaan kasi walang guwera, kapayapaan kasi may hustisya. Hindi naman tayo nag-uusap ng gano'n. Kasi kahit na nasa injustice ka o nasa guwera ka, may mga pagsubok, mga disturbo sa buhay, ay napapayapa. Kasi nandoon na nga ang kadulduhan sa ating paghinga, sa ating pamumuhay, sa pagbubuka ng ating mga mata, paggalaw, na mapayapa na tayo. So, kasi dahil unang-una, gumalaw tayo, tumanggap, nananampalataya, sumunod, nagmahal sa Diyos at sa kapwa. Yan, mapayapa tayo diyan. Kung wala yan, ay wala talaga. Kaya nga yung tingnan yung mga mayaman, tingnan nyo ang mga saan napapayapa ba? Hindi. Suicide nga eh. Commit suicide nga. Yan ang mga kuhan. Magulong ang buhay. So, yung mga ganyan po. So, wala talaga. Walang kapayapaan doon. Kakaiba talaga yung kapayapaan na nakaukit sa batong inualay natin ang ating buhay. Bato, no? Ibig sabihin nakaukit sa buhay ni Kristo na siya yung batong panulukan nga, yung sinasabi na lumapit tayo sa Diyos. Kasi tingnan niyo mga kapatid, ang practicality, ang reality, reality, literal na lalo sa ebanghelyo ngayon, si Jesus ay palaging makiama, no? Makiama. At binanggit niya no sa sinasabing taludtod 28 no sa kabanata ngayon na 14, 14 taludtod 28. Sinabi talaga na mas dakila, higit pa nga dakila ang aking ama. So ibig sabihin makiama siya po. So sa lahat ng mga inaalay natin, nagtiwala tayo kay Kristo, nanampalataya tayo, ay para ito sa Diyos. Okay? Para ito sa Diyos. Ang kadululuhan nandito ay mapayapa ka talaga. Pag hindi ito lahat para sa Diyos, lumihis tayo sa daan na yan kasi hindi nga daan ni Kristo at hindi makarating sa Diyos, hindi ka talaga mapayapa. So hindi basta-basta masabi ka nga, my peace I give you and let be eternal. Hindi talaga basta-basta ito. So sinisabihin,
Mapayapa lang tayo pag lahat na ito mga prerequisites, no, mga kailangan na umamin ka, tumanggap ka, magtiwala ka, manalig ka, sumunod ka, magmahal ka sa Diyos at sa kapwa, at lahat-lahat na ito ay palagi nating sinasabi. Anong paggawa natin, ang ating ginagawa, paggising natin sa umaga, alang-alang ito sa Diyos. Hindi tayo dakilain, hindi tayo pupurihin, alang-alang ito sa Diyos. Bakit mo ginawa yan? Alang-alang ito sa Diyos. So lahat ng nasa tayo sa ating bibig, palaging bumabalik sa Diyos. No? Kaya nga sabi sa ating charismatic, sinabihan talaga tayo, praise God, praise God. Sa lahat ng mutawi sa ating bibig, alang-alang ito sa Diyos, purihin ang Diyos. No? Sa lahat ng mga pangyayari. So bumabalik. Kaya ganito yun ang bibig ni Jesus. Alang-alang ito sa Ama. Sa atin naman, alang-alang ito sa Diyos Ama. No? So palagi po ang practical sense na literal na sinasabing lahat ng pangyayari o mga ginagawa ko sa araw na ito, alang-alang ito sa Diyos. Makikita ito sa ating pagbigkas, sa ating in honor to the Father. Palagi pong bumabalik sa Diyos. Ibig hindi bumalik o mantong na tayo dakilain, tayo parangalan, o ano-ano pa. Alang-alang ito sa Diyos. Yun ang number one po na example ni Jesus sa Ebanghelyo na to. At ito yung magandang balita. Kasi nagbigay siyang ehemplo at susundan natin. Kasi tingnan nyo naman, si Jesus ay anak ng Diyos. Kapariho, kapantay ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit ay nagpakumbaba pa rin sa kanyang sinasabi, mas o higit na nakadakila ang aking Ama. Natural. In-explain natin bilang Kristiyano Katoliko, pag lahat ng mga pagbanggit na higit o nakakataas ang kanyang Ama, lalo na sa Ebanghelyo ni Juan, no? Ibig sabihin, misinterpreted sa mga Testimony ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, na pag sinabing binabanggit na nakahigit ang Ama, meaning to say sa ating mga Kristiyano Katoliko, dahil si Kristo kasi ay tao, okay? At Diyos, okay? Sa kalikasan niya bilang tao, ay talagang higit siyang nagpapakumbaba. Okay? Kasi tao eh. So ibig sabihin, nagbigay siyang himple agad na tayo din ay magpakumbaba. Kasi higit siya sa atin na tao at perfecto. Ngayon, ay at Diyos din siya at the same time. Sabi nga si Jesu Kristo ay tao, ay dyan po siya nahigitan sa Ama. Hindi lang yun. Ang pagka-Diyos din ni Jesu Kristo bilang Diyos, hindi din nag-less o nag-discount po. Kasi samantalang ginanap niya lahat dito sa lupa, yun ang sinasabing the incarnate mission, may temporary kasi. Jesus Christ occupied space and time. Dahil sa space and time, sa panahon at tempo na iyang ginugugol dito sa atin, nanahan siya sa atin, may temporary ito. So ibig sabihin, kailangan talaga niyang isabuhay, patutuhanan ang buong pagpakumbaba, ang buong pagsunod, kahit man siya ay anak ng Diyos. Okay, dahil kahit man siya ay sa kanyang pagka-Diyos kapantay siya sa Ama, sinabi nga sa doon sa Philippians chapter 2, na hindi niya ito binigyang ang tawag, ipinagmamataas ang sarili niya kapantay sa Diyos. Okay? So, ibig sabihin, kasi kapantay talaga siya sa Diyos, no? Kasi mula siya sa eternal God doon sa langit. Bumaba may mission kailangan i-accomplish. May obediensya. So, sa atin naman, sa lahat ng obedience, pagmamahal, pagsunod, ay nakakahigit yung sinasabing magre-resulta talaga. Doon ang mapayapa tayo. Pag walang obediensya, ay talagang mabalisa ka talaga. Kasi walang obedience walang love walang pagpakumbaba, wala lahat ito. Ayun ang matinding example ni Jesu Kristo dito. Na habang siya'y tao, nagpakumbaba at binigyan tayong ehemplo. At habang siya'y Diyos na naging tao, kasama natin, ganun pa rin nagpakumbaba at sumunod sa Diyos naman niya sa langit. So, both sa pagkatao at pagka-Diyos, naging dakila ang Ama kasi lahat po ay ibinibigay niya papuri sa Diyos Ama. Hindi ibig sabihin na siya ay less God kasi Son of God, kundi dahil sa misyon niya na babahagian niya tayo at patutuhanan niya ito sa buong pagkabuhay niya. Di ba? Ang ganda, no? So, yun ang Ebanghelyo. Hindi yan Ebanghelyo na, nag-less discount, hindi na makapangyarihan si Jesus ang naging tao at tao lamang. Wala nang kapangyarihan. Hindi po. Hindi yan ang Ebanghelyo. Okay? Ang Ebanghelyo na ang example ng pagpakumbaba, Diyos po ang tumutupad. Tao din na tumutupad. The same ni Kristo. So, liban doon, yung kumikilos, no?
Sinong kumikilos sumusunod? Piaschetti Emanuel, presso Euro Ansa. Sinong sumusunod kumikilos according nung kaugnayan sa Ama, yung sinasabing mapayapa. So, yun po na kung lahat ito na gumagalaw tayo, sumusunod, ay mapayapa tayo kasi ganun naman si Kristo eh. So, lahat na kung may pagsubok hanggang kamatayan, mapayapa pa rin siya. Ganun po ang halimbawa para sa ating lahat. Na mapayapa tayo mga kapatid. Kasi mayroon tayong Diyos pinaniwalaan. Mayroon tayong Diyos mas malakas sa atin, mas dakila sa atin. Mayroon tayong Diyos na palaging nagsubaybay, gumagabay sa atin. Mayroon tayong Diyos, Espiritu Santo, natural, na siyang nag-encourage sa atin, nagpapaliwanag at umiinit, naglabgalablab ang ating buhay, puso, damdamin, hindi lang sa emosyon, kundi sa pagsunod, sa pagtiyaga, pagtiis, pagsakripisyo, alang-alang sa Diyos at sa kapwa. Grabe yan mga kapatid, yung the Father and I are one. Ang pakikisa ng Diyos anak sa Ama ay tagang isa talaga. Ganon din ang hilalin tulad natin na mga halimbawa. Ihimplo na makukuha natin po. Ganon siya katindi sa mga binitawang salita ni ayon sa Ebanghelyo ni Juan. At doon at dito tayo makita na ang lahat ng ang pag-alis natin, paglayo, paglihis sa sinasabing presensya ng Diyos ay ganon din ay ang pag-alis, paglihis natin sa presensya ni Jesucristo ay yun po ay hindi tayo mapayapa. So, ang kabanalan ng Diyos, Jesucristo, kabanalan ng Diyos Ama, Espiritu Santo, ang siyang magabay sa atin. At doon tayo kasi tinutupad natin yung prerequisites, lahat-lahat, tinatanggap, nagpapatawad, nagmamahal, alang-alang sa Kanya, bumabalik sa Kanya, lahat po tayo ay mapayapa. So, purihin ang Diyos po sa ating pagsunod, pagtiyaga, binabalik natin nakasentro ang ating tungpansin. Hindi lang tayo Christ-centered, Father-centered, at the same time, Holy Spirit-centered. Maraming salamat po. Purihin ang Diyos. Amen po. Sige po. Amen po. Sige po. Meron po ba kayong katanungan kay Brother Al? Ako po, Sis Bioli. Ako po may tatanong. Sige po, sige po. Brother Coordinator, natatandaan mo pa yung tinanong ko sa iyo noong Biyernes. Paano nagpatawad ang Panginoong Biblikal bilang totoong tao? Salamat, hindi kami nagtanong sa iba. Ganun ba niya? Sana ang assignment mo. Sa iyo na, para madali na. Yung pagiging tao, okay? Kung paano siya nagpatawad dahil marami biblikal bilang totoong Diyos. Totoong tao, ikaw may sabi ikaw na lang din nagtatanong. Di ba yung pagiging totoong Diyos talagang sinabi na doon na Ama, makiama kasi siya, nakiunite sa Ama. So pagiging Diyos yun. Napatawarin nyo ang lahat ng sangkatauhan kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. O kung at least man, kung mayroong alam sila, ay ganun pa rin, patawad pa rin para sa lahat ng sangkatauhan. Ginanap ni Jesucristo yan. At pagiging tao naman. Ang pagiging tao, di ba naalala nyo na ang mga apostolis, palaging sinabihan niya na ano ba kayo? Di ba? Ano ba kayo? Di ba? Ano bang pinag-usapan ninyo? Di ba? Yung hindi pagpananalig sa kanya, di ba? Kasama mo ang Jesus, no? Hindi nila kalala, pero kasama niya palagi. Okay? Pero ganun pa rin nagpapatawad si Jesus. Nagpapatawad si Jesus, bumabalik si Jesus. So bilang tao ba? Yes po. Kasi dahil alam niya, ibig sabihin, ang pagkaalam ni Jesus na bilang tao, ako'y umintindi, umunawa. Ganon din ang mga apostolos, binabalikan niya, hindi bilang Diyos, kundi bilang tao. Kasi patawarin ko ang aking kapatid na si San Pedro. Patawarin ko si Filipo. Nagtatanong si Filipo, palaging ganon. Ganon po, ang Diyos po, ang pinakamalapit na siyang umiintindi, nagpapatawad. Okay, sa sinasabing pinaka-relate lang, na habang nangungusap ang Diyos sa atin at nakakausap natin ang Diyos, habang ating kapatid na bilang tao, pag siyang umuintindi, umunawa, ayun ang pagiging bilang tao. Tinatanggap mo na ako yung naintindihan mo, na ako'y may kamalian. Tinatanggap mo yan. At iniintindi mo ako. Bilang tao yan. Kakaiba yung bilang Diyos, Kakaibang bilang Diyos. Kasi higit niyang naunawaan. Kalamihan kasi ang expression sa Bible kasi, pag nagpapatawad ang Diyos ay karahatan, pangkaramihan. Pero pag
nilapitan niya ang apostol. Ano ka ba, Pedro? Bakit ganun ka? Yung mga ganyan. Pag individual nga approach ni Jesus sa kanyang disipulo at binanggit niya ang pangalan, individual po ang pagkaintindi sa kanyang kasamahan. So, umintindi, umunawa, nagpatawad si Jesus diyan. So, sa madaling sabi po, kung sinong makatabi natin sa bahay, sa pamilya, lalo na tayong nagkakatanda o kapareho tayong matanda, pag tayo nagunawaan, nagpapatawad, nag-ibigan, expression ng human aspekto yan. So, hindi natin ibinabaliwala kasi sa expression natin sa katekismo, ang lahat ng pagpapatawad ng Diyos in a plural sense, magagawa ng Diyos yan kasi makapangyarihan sa lahat. Pero, ang expression ni Jesus bilang human, pag iniintindi niya ang kanyang kapatid, ang kasama niya, ang kalapit niya, expression ng human sense yan. So, kaya kapatid, kasi ang bawat kasi tao ay may kakayahan na magpatawad. Hindi lang pagka-Diyos. Ang bawat tao ay may kakayahan na umunawa, umintindi sa pamagitan ng karunungan, intelligence na ibinigay niya sa Diyos. Ngayon, ginagamit natin iyan at ginagamit ni Jesus iyan bilang tao. Kaya nga, maraming beses na, anong tawag doon, na napagalitan ang mga apostoles, no? Maraming beses. Pero ganun pa rin, umiiral ang pagiging tao ni Jesus. Naintindihan kita. Kasi ganun din ako. Intindihin mo. Dapat mong intindihin. Di ba? So, mag-intindihan tayo. So, equal na kakayahan, kalikasan na mayroon ka, at ako'y binigyan ng Diyos na karunungan, binigyan ako ng Diyos na umuntun, di umunawa, dapat lang na papasok doon, magpapadaloy tayo. Ay, naintindihan kita, naunawaan kita, ay dapat lang tanggapin kita at patawarin. O di ba? Ba't magsabi ang mga tao? Bakit magsabi pa ang iba na isang mahirap ko siyang patawarin? Bakit? Kasi hindi mo siya tinanggap. Yun, di ba? So, may kakayahan kang tumanggap at may kakayahan ka rin hindi. May kakayahan kang tumanggap, umunawa, umintindi, at may kakayahan ka rin ng malayang pagpasya na ayaw mo siyang tanggapin, ayaw mo siyang patawarin. So, both instances po, kakayahan, kalikasan ng human aspekto, na pag tinatratar mo ang iyong sarili, kasama yung bawat isa, ganun do si Jesucristo. Pag siya mismo, sinabihan ka, tinintuhan ka, Thel o Ike, hindi mo ba ako naintindihan? Hindi pa tayo nag-usap sa miracle, hindi pa tayo nag-usap sa mga mysterious. Ito yung mga kapatid. Pag pinapasok na natin ang ating panampalataya, mysterious, mga paghawakan, napapaloob dyan, yun ang sinasabing faith. Yun ang pagka-Diyos Espiritu. Pero pag papasukan natin yung unawa, kakayahan, likas kakayahan ng tao, na hindi natin pag-usapan yung panampalataya, pag-usapan lang natin ang kaya mo, kaya ko, yan po ang sinasabing likas kakayahan ng tao. Maaring magpatawad ka. Kasi maari ka palang magpatawad. Bakit? Maari ka namang umintindi, umunawa. Maari ka namang. May kakayahan kang umintindi, umunawa. Bakit hindi ka makapatawad? Kasi yun ang sinasabi natin, may panahon daw, no? Time heals, no? Sa pagkaraan ng panahon, ay ito'y gagaling. Okay? Hintayin mo pa ba? Pwede. So at the end, ganun pa rin. Mapatawad mo pa rin. So, time will help you to heal. So, okay lang yan. So, ngayon, hindi ko pa siya mapatawad. Pero sa kakayahan pala na normal sense, pwede pala na mapatawad. So, hintayin mo pa ba? Yun ang sinabing paghintayan. Ang paghintayan po ng pagpapatawad at ikaw yung nasaktan kasi hindi mo siya napatawad, ikaw yung nagkasakit at nagka-cancerous pa kasi hindi mo siya tinanggap at napatawad, nagingit-ngit ang iyong puso, human sense ito. Okay, kalikasan ng tao ito. Pag hindi mo ito inagapan agad, ay babalik sa'yo. So, gamitin mo ng kakayahan mo na kakayahan na magpatawad kasi mayroon ka. Okay po? Mayroon kang malayang pagpasya, mayroon kang karunungan, mayroon kang umintindi, pag-unawa. Gamitin mo rin, mayroon kang umintindi, umunawa at tumanggap at magpatawad. Natural aspekto lang yan. Okay, pwede yan mga kapatid. At lahat po, titingnan natin uli sa Gospels na pag in-approach ni Jesus ang kanyang
apostoles, disipulos, ang taimtim na pakikisama ni Jesus sa disipulo, doon po ang espiritu human. Pero pag sinabing in-approach niya ang mga apostoles sa sinasabing faith, mysterious, yun po ang espiritu pagka-Diyos. Diba po? Ang paglalakad ni Pedro sa dagat ay hindi naman makapaglakad ang tao sa dagat. Aspekto faith 'yan, pananalig 'yan, mysterious 'yan. Kaya nakapaglakad. O yun ang pagka-Diyos, expression 'yan. Pero pag aspeto, ano ka ba Pedro? Ba't hindi mo ako pinaniwalaan? Sinabi na kitang sumunod kang ano ang tawag doon? Mangingisda ng tao, ba't bumalik ka ng isda ng mga ulamin ninyo dyan? Ang pagsunod, aspeto yan. Ano? Yung aspeto, mga aspeto human lang ito. Ano ba ikaw? Bakit makalimot ka? Itong pagpalaala ni Jesus sa mga apostoles approach individual ay expression human yan. Okay? Marami po makita ninyo. So pag naka-intra na sa mysterious, miracles, faith, pananalig, aspeto pagka-Diyos yan. Pag human lang, ay talagang mayroon ka at mayroon si Jesus in-apply niya sa kanya-kanyang disipulo. Marami pa yan, sisters and brothers. Intindihin natin ang gospels na gano'n. Maraming salamat, Brother Ike. So sa simple salita, pagka may talagang personal na yung physical na usapan, tama ba intindi ko? Yes po, yung personal na... Pero bro, ngayon, yun yung kapanahunan ng Panginoong Jesus. Ngayon, kapanahunan ng Holy Spirit. Yan, yung kung gusto mong i-intra ang Yung sa confession. Sa confession naman, ganon. Yan, i-intra mong Espiritu Santo. Pero humingi kayo ng sinasabing mga biyaya, yung kalakasan na Lord, hindi ko... Gracia. Gracia. Yun, pwede, yun. Pero maganda yung sinabi mo, as a human, dahil talagang may nilikha talagang tayo ng Panginoon na may kalikha niya. So, ibig sabihin talaga, nilikha niya tayo talaga na kawangis niya. Ibig sabihin talagang may kabutihan ng ating puso. Nasama-sama lang yan. Yung nga, sinasabi mo, human nature, bro? Hello, human nature, para madali ang usapan. Dahil may mga tao talaga madaling makapagpatawad. May naman talagang inabot na hanggang mamatay hindi nagtawad. Because sabihin, natural yon. Sabihin ko, talagang hindi, yung bro? Sadyang natura o hindi humingi sa Panginoon? Ano sa palagay mo? Kwentuhan lang, bro. Natura na talaga o hindi humingi yung katitigas ng puso? Natura na niya o hindi humingi ng grasya sa Panginoon? Sa palagay mo, bro, pakisagot. Bro, ang usapan ay yung mga hanggang mamatay, galit pa ha. Galit pa sa kapatid, galit pa sa anak, galit pa sa basta yung malalapit ng pamilya. Halimbawa, may mga ganong kaso. Yun, tingnan mo sister kung paano nag-intra ang natura talaga na matigas ang ulo. Sa tao naman iyan Matigas ang puso. Matigas ang puso. Sa tao naman iyan human kakayahan yan. So, magmamatigas ka ba? Ay, ikaw lang. Yan ang mangyari sa'yo. May kakayahan na, hinat-nante ka may papatunguhan ka dyan. Sinasabi, magmatigas ka at hindi magpatawad hanggang mapagkailanman at hanggang mapunta ka sa impyerno. Piliin mo yan, kakayahan yan. Kaya nga sinabi, kakayahan mo yan sa malaya mong pagpasya na hindi magpatawad. Hindi ka nag-intervene ang Diyos. Ngayon, mag-intervene ang Diyos yung sinasabi, Lord, converted ka kasi. Di ba yung conversion? Converted ka kasi nga, Lord, mahirapan ako magpatawad. Ayun, hingiin mo na. Okay, another help iyan. Biyaya ng Diyos iyan. So, ibig sabihin, kakayahan mo at plus biyaya ng Diyos. Doon, Grasya mas ng lalo. Diyos talaga. Sabi ni sister, opo, bro. Kung gusto, bro, na magpatawad, kung gusto namang mag-invest, di wow, di siyang hirap. Hindi siya, kung sino mang galit, na hindi inihihingi ng grasya sa Panginoon, baka naman hindi nahihirapan, bro. Para sa akin, kung hindi nahingi ng grasya, baka hindi nahihirapan. Siyempre, pagka... Yung sinasabi, bro, antay ko muna, bro, aspeta. Di ba binigyan nga tayo ng Panginoon ng freedom? So, ibig sabihin, pag hindi talaga nahingi, hindi tutulungan ng Panginoon, pakisagot ulit, bro. Yun. Yung sinabing malayang pagpasya, hindi lang malayang pagpasya na mayroon tayo. Ibig sabihin, kasi may malayang pagpasya tayo at kasunod na doon ang lahat ng kapangyarihan bilang tao sa malayang pagpasya. Malayang pagpasya ka ng pumili na magpatawad o hindi magpatawad.
Malayang pagpasya ito lahat. No? Na gumawa ng masama o mabuti. May kakayahan ko palang ganun eh. Kaya ang kwan lang doon, ang pangit lang doon, na sa lahat ng pagpatawad mo, sa lahat ng malayang pagpasya mo na gumawa ng mabuti, yun ang sinasabi ngayon na bumabalik sa iyong nga ikaw ay papurihan, ikaw ay parangalan. Hindi po. Ibig sabihin, wala ka na namang ini-expect para sa langit. No? Ay ibigay natin iyan sa Diyos. Yun ang sinasabing up level, yung level up na, okay, mayroon akong kakayahan na ganito. Pero kung ibabalik ko to sa akin, na ako lang nagpapatawad, kaya ko. Kung walang nag-intra ng Diyos at wala yung sinasabing eternal life, wala kang mawapala ding gantimpala. So, bigyan mo siya ng puwang din. Magbibuild up kasi tayo sa eternal life mula dito sa lupa. Isama mo na ang Diyos sa iyong buhay para mapapasama, hindi yung mapasama, maisama ka sa Diyos sa gantimpala. O, di ba? Iano mo na. You belong to God. Let God involve in your life. Otherwise, ito'y kakayahan natural lamang. O, di ba? Wala kang, dakila ko yan, ako lang, kakayahan ko to, mayaman ako, pobre man ako, nakakain ako, mga ganyan ba? Pobre ka man, nakakain ka na 3 beses ang araw. Pero hindi ibig sabihin nga, kasi pobre ka, kain ka na 3 beses isang araw. Maraming ganun, na wala ding pagkilala ng Diyos. Wala pa rin. Kawawa naman. So, maganda na hindi lang sa ating kakayahan, plus pa sa sinasabing dimension sa God sa ating buhay. Di ba? Di ba? Mapupunta talaga tayo sa langit. Pag hindi, pobre lang nga tayo. Pobre, mas lang pobre. At talagang, ibig sabihin, umiiyak, sumisigaw, at ibig sabihin, ginagalit pa o pinagalitan pa ang Diyos, ay mas lalo. So, try to be educated in the dimension of faith para magkaroon tayong involvement to eternal life. Ganun na lang. So, pwede lahat ito, may kakayahan tayo. Liban sa sinasabing expectation ng miracles, liban doon sa mga sinasabing mga imposible, okay? Pag imposible, natural, kakayahan ng Diyos yan. Yung pagka-Diyos ng Diyos na pupunta sa iyo at tutulong sa iyo kasi hingiin mo. Pero pag walang involvement ng Diyos, okay naman kaya mo naman Kaya mo ngang umaintindi o manawa, kaya mo ring hindi magpatawad, kaya mo ring magpatawad. Pero walang Diyos doon. Pero pag mayroong Diyos, kasi inano mo na siya, inaprot mo na siya with eternal life na magkaroon kang buhay eternal. Di ba? Kaisa ka na. Bro. Kasama. Yes po. Bro, Sister Arlenda. siguro, yung kapayapaan sa puso, matatagpuan talaga sa pagpapatawad, di ba? Kapag nagpatawad ka, parang ang gaan-gaan ng pakiramdam mo. Tapos, siyempre, yung merong mga kasalanan siguro na kasalanan ng mga iba na yung talagang hindi mo kayang patawarin. Pero sa grasya at tulong ng Panginoon, di ba? Kung ikaw ay talagang nakakakilala sa Kanya at kinikilala mo ang Kanyang mga utos, talagang matututo kang magpatawad kahit nakagaano ka bigat, Sapagkat itinuro naman sa atin sa salita niya na ilang beses tayong magpapatawad, 70 times 7. Ibig sabihin, walang katapusan kung may nagkasala sa atin, paulit-ulit natin patatawarin at tatanggapin. Yan, isang example din yan, sister. Isang example din yan. Na yung si Pedro, ilang beses ba lumapit sa kay Jesus? Ilang beses ba ngayon ako magpatawad? Bakit sinabi ni Jesus iyan? Walang limit ang pagpapatawad. Bakit sinabi ni Jesus iyan? Mayroon kang kakayahan na magpatawad o hindi magpatawad. Walang limit iyan. Pero depende sa iyong malayang pagpasya, tanggapin mo siya, napapatawarin o hindi. Ganun lang yan. So, ibig sabihin, kakaiba din yon, another dimension na hingiin mo sa Diyos ang pagpatawad kasi gusto mong anong tawag doon? Magkaroon kang buhay. Makalaya. Kakaiba din yun. Gustong makalaya. Gusto kang malaya kasi malayang pagpasya sa iyong kakayahan, iba din yun. Pero pag sa malayang pagpasya mo, Bro, makalaya sa galit at bigat, ibig ko sabihin. Kaya hihingi ng grasya sa Lord. Yan, yun. Kakaiba din yun kasi may another dimension yun, may another intention yun. Ang tawag doon, another intention. Pero pag intention mo, upang makalaya ako at hindi magingit-ngit at hindi ako masaktan, hindi ako magkaroon ng cancer, natural yan. Pero pag sinabing,
Lord, kahit na nga ako'y may humingi sa akin o hindi na humingi pinapatawad ko pa rin. Di ba? Kakaiba din yon kasi para sa Lord. Okay. Pero pag sinabing sa'yo lang, ay, pwede yan, na ikaw lang. Okay. So, talagang lahat ng mga akto, human, ang sabi niyon, act of man, na nag-intervene na mamagitan ang iyong malayang pagpasya sa pagdesidar, magpatawad ka ba o hindi, kakayahan umano yan. Human, anong tawag? Human capacity yan. To forgive and not to forgive. That is a decision po. Pareho lang yan sinasabi ni Padre Boni. Gusto mong sumaya, magsaya ka. That is human capacity to be happy. Because you choose to be happy. Ayan, matindi yan mga kapatid. Hindi. Pero ang another dimension na bakit ka nagmasaya at ibig sabihin, pinipili mong maging masaya kaysa malungkot kasi mayroon kang Diyos. O kakaiba yun. Yun ang second dimension. Ma-intention ka kasi may kasama ka ng Diyos. Kakaiba yun mga kapatid. Palaging nasa level ng second. Pero pag first lang, ay, piliin kong masaya at okay na yan. Wag walang masaya ka, walang Diyos, ay dyan ka lang. Masaya ka pero wala kang Diyos. Pwede yun. Pero pag sinabing masaya ka, at the same time, may Diyos ka, ay matindi yun. Yun ang sinabing pang-eternal, panghabang buhay. Hindi matitinag ang kasiyahan na yan. Di ba? Maraming salamat mga kapatid. Talaga. Magpapaliwanag pa tayo dito. Bro, dagdag pa. Opo. Bro, kapag ka nagpatawad, di ba, ang sarap ng pakiramdam? Okay. Yung pinatawad mo, yung nagkasal, di ba? Di ba? Magyakapan. So, magyakapan tayo, di ba? This is reconciliation among us. Okay. Mas lalo na, dadagdagan natin, bakit ako nagpatawad at bakit pinapatawad kita? Kasi papatawarin tayo ng Diyos. That is another dimension. Di ba? Kasi sinama mo ng Diyos. Kasi papatawarin ako ng Diyos, kaya nga pinapatawad kita. That is another dimension. Pero kung tayo magyakapan at magpatawaran, pwede yan psychologically, likas tao yan. Para hindi ka mapuruhan o magkasakitan. Di ba? Hindi ka magkaroon ng sakit o cancer. Di ba? That is psychological cancer. Ibig sabihin na hindi pa yan spiritual. Pag may spiritual na, ay mag-say ka, Our Father. Di ba? Kasama mo na ang Diyos. Kasama na natin ang Diyos sa ating pagpapatawad. Kakaiba yon. Another dimension yan. So, matindi. So, may likas tayong kakayahan at isama natin ang Diyos. Mag-pray tayo ng Our Father sa ating pagpapatawad. Di ba? Matindi. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Kasi tinitrain tayo dito, sa Friends of the Bar, tinitrain tayo na matuto tayong gumamit sa ating malayang pagpasya. Likas kakayahan iyan. Binigay, ipinagkaloob ng Diyos yan. Okay? Likas kakayahan. Binigay sa bawat isa sa atin. Okay? Ititrain natin yan. Tinitrain natin rin sarili dyan. Tapos, dadagdagan natin, isama ko na ang Diyos para magkaroon ako eternal life. Di ba? Faith, yan. Yan ang mysterious way. Pag masaya ka, nag-smile kasi yung kapwa, may likas ka bang ganon? Pipilitin mo ba kung hindi ka masayahan? May likas ka bang ganon? Pwede. Train kasi. Train lang. Kasi you select. You choose to be. Okay. Kakayahan. Umano. Human. O likas kakayahan. Uy, ciao. So mga kapatid, talagang tinuturuan tayo dito na ang boundary sa ating kakayahan at yung kakayahan natin, may boundary din yan at itataas natin sa ating pananampalataya, pananalig sa mga mysterious ways, tulong ng Diyos sa mga biyaya niya. Grasya po, na hindi natin maabot. So purihin ng Diyos mga kapatid. Salamat po. Amen po. Amen po. May mga katanungan pa ba? May mga katanungan pa ba? Kung wala na po, magpapasalamat na rin tayo kay Brother Ike. Brother Ike, maraming salamat po. Sister Tin, please take it away.